Isang online petition na inilunsad na humihiling mapagaan ang mga requirement para makakuha ng death benefit ang mga namatayan sa hagupit ng Bagyong Yolanda. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Mahigit 4 na buwan matapos ang paghagupit ng Super Bagyong Yolanda, marami pa rin ang hindi pagganap na nakababangon, partikular sa Leyte. Kabilang dyan ang mga nasasakupan ni Papuslan Taho, kapitan ng barangay San Joaquin sa Palo, Leyte. Dumayo pa siya sa Quezon City para idulog ang dinaranas daw nilang dagdag pang pasakit. Bukod kasi sa umaasa pa rin sila sa relief goods doon, gayon din ng maayos na kabuhayan, hirap pa rin daw makakuha ng 10,000 pisong death benefit ang mga pamilyang inulila ng mga namatay. Dahil yan sa dami ng mga hinihingi requirement para makuha ito, kabilang ang mga ID, birth certificate, death certificate at police spot report ng mga namatay. Mahirap na pong hanapin ang 2 valid IDs. Yung bahay nga nawala, 2 valid IDs pa kaya? Kaya naman para tulungan sila, ikinasa ang isang online petition para hiliging mapagaan ang mga requirement para makuha ang death benefit ng mga naulila. The importance of social media is probably seen more when you use it. Pag nagagamit mo yung social media, na matulungan yung walang access to it. Ayon kay Social Welfare Secretary Dinky Soliman, mahalaga raw ang valid ID at pagkakakilanlan ng mga survivor. Pagka nagbigay sila ng bawat pera, kailangan may proof na itong binigyan nila ay tunay na dapat mabigyan. Hindi po sila pwedeng mamigay ng kahit kanino lang. Pero handa raw ang gobyernong alalayan ang mga claimant. Pwedeng magpa-organisa ng registration day with NSO and other relevant agencies para ma-reconstruct ang mga dokumento ng ating mga kababayan dyan sa Leyte. Sandra Aguinaldo, GMA News.